Bumili kami ng lote, gawin nating napakagandang farm ito. Gawin natin to mapagkuhanan natin pagkain. At sa kalaunan ay dito rin tayo bubuo ng gagawin nating kabuhayan. Sa buong videong ito, mula nung nag-umpisa kami mag-develop, ay papakita natin sa inyo paano namin ito dahan-dahang inayos at binuo. Sama sa mga pangunahing hakbang namin dito ay pagtatanim at paghahanap ng mga materialis na mga gamit namin sa pagbuo namin ng bahay kubo. Kasama sa mga naunang hakbang namin dito ay pagtatanim ng saging. Nagpatulong na nga rin ako sa mga pinsan ko para mas marami kaming maitanim. Meron na rin ako naunang tinatanim dito ng mga punong kahoy. Nalinis na rin namin tong area kasama ko si Papa at si Mama. Maraming prutas at may natatanim na rin tayo dito na maraming gulay, kamote at iba pa na mabilis ma-harvest. Para hindi rin mapagastos na malaki kung ano yung meron sa kabila, yun din yung mga tinatanim namin dito. At dito ngayon may mga existing na rin na mga puno. Nandyan yung mga marang, mangga, may mga malalaking niyog na rin dito na pwede rin natin gamitin sa pagtayo naman natin ng bahay kubo. Dahil karamihan nga rin dito ay hindi na namumunga. At magtatanim pa din tayo ng marami pa mga niyog dito. Actually, nasa 4 hectares itong area pero ang kinuha lamang natin dito ay 2,000 square meters. Nakat kasi ito at binenta nila ng at least 1,000 square meters. So ang kinuha natin is 2,000 square meter na pababa para pwede tayo makapagtanim na at makapag-alaga din ng hayop. Maswerte naman tayo dahil katabi din natin yung pinapagawang road right to may-ari. Kaya't bukod sa katabi na natin yung barangay road ay katabi pa din natin yung pinaka road right. At hindi nga nagtagal ay binuo na rin namin itong kubo. Kami lamang nila Papa ni Mama ang nagtutulungan dito para mabuo itong kubo. Si Papa ang pinaka main na karpentero, kami naman ni Mama yung helper. Actually modern bahay kubo na itong gagawin natin para medyo magtagal naman. Medyo may kabigatan nga rin itong haligi na ginagamit namin. Ito'y gawa rin sa kukulamber. Mataas kasi itong gagawin nating kubo para meron tayong view doon sa may pababa na parang nasa second floor na rin yung taas niya at yung baba naman ay pwede nating gawing first floor sa future. Maraming pwedeng gawin doon sa ilalim ng kubong ito. Pwede rin nating gawing bahay ng mga alaga. Pag nasa medyo mataas ay ito ang view na kitang-kita yung palayan sa may baba. May katabi rin itong landahan o dating lutuan ng kopras kahit meron na rin tayo ditong warehouse o bodega. Kung mag-alaga naman tayo ng baboy ay may paglalagyan tayo ng mga feeds o pag mag-harvest tayo ng mga tanim ay meron tayong paglalagyan. Habang itong tinatayo namin ay magsisilbi na lamang itong bahay pahingahan. Modern bahay kubo na matatawag na rin nating rest house. Napaka-sosyal naman talagang pakinggan. Pero kahit kubo naman, basta't doon tayo nagpapahinga ay tawagin na nating rest house. At dito nga ay nabuo na namin yung 4 na haligi. At yung paligid naman, nilalagyan ito ng kahoy para pampatibay. Nilalagyan din ito ng bracket niya o brace niya para hindi matumba itong haligi habang ilalagay pa yung ibang mga kahoy dyan sa bandang ibabaw. At dito nga, puro mga niyog itong ginagamit nating kahoy dahil ito nga yung existing na meron dito at yung mga niyog kasi dito ay wala namang mga bunga na. So nagtanim tayo ng mga bago at may mga existing din ditong niyog din na tumutubo na kahit wala tayong problema sa niyog dito sa future. So observation nga rin natin itong mga noonang niyog ay ito yung mga dwarf coconut na. At gusto pa rin natin magtanim ng mga tumatangkad na niyog kasi nga magagamit natin sa kahoy tapos yung bunga pa magagamit. Ang disadvantage lang naman noon ay kailangan pa nating sungkitin o kapag sobrang taas ay kailangan pang akyatin. Hindi tulad ng mga dwarf na mababa lang. Pero doon nga, bunga lamang ang ma-harvest natin habang yung kanyang katawan ay mahirap namang buuhin o gamitin bilang kahoy kasi maiksi. No, pero yung mga tumatangkad ay gamit na gamit natin yun. At dito may mga kahoy din naman, mga Gemalina, pero medyo maliliit pa. At yun nga yung tinatanim din natin, mahogany, Gemalina, Mangyum, at yung mga prutas din na pwede natin gamitin yung kahoy kapag sa panahon na natutumba na. So mga gamit natin katulad ng langka, santol, maganda rin itanim yan. At actually marami tayong tinatanim din yan dito para nga sa pagdating ng panahon, no, pagkakuha pa nga namin itong lote, agad-agad tayong nagtanim. No, para after mga 10 years mula nang na-acquire natin tong area, ay possible meron na tayong ma-harvest naman ng mga prutas. Minsan din kasi hindi natin namamalayan yung panahon. Akala natin yung bukas tayo. Akala natin ay kayang-kaya pa natin. Pero pagdating ng panahon, hindi natin namamalayan. Medyo nagkakaedad na pala tayo at hindi natin namamalayan na bukas ay wala pala tayong nagagawa. Kaya maigi na kapag may naisip tayo, gawin natin agad. Kami naman dito, ito, naisip lamang din natin na magtayo dito na agad ng kubo. At so far naman, tinulungan tayo nila Mama at Papa dun sa plano at sa pagbuo nito, nandyan sila kahit nabuo talaga natin. At dito nga, unang araw pa lamang, ito na yung nabuo ni Papa. Grabe yung kanyang pagbuo nitong ating kubo. Nilagyan niya na agad ng mga kahoy na brace dyan para sa magiging apakan. Ito yung pinaka sahig natin na parang second floor ito. Kasi yung baba pwede natin gawing ground floor. Tapos ito second floor. Tapos ang view nito, kitang-kita na natin yung baba. Yung palayan dyan, yung manggahan at yung buong paligid nito.
At sa mga sumunod na araw naman, nabuo na rin ni Papa, nilagyan na rin niya ng yung sa ibabaw na parte para naman yun paghahanda para sa paglalagay naman ng yero. At minsan ngayon naisip namin na sana makuha din namin itong pababa. Isang good news pa nga kasi medyo matagal na hindi na ibebenta itong pababang parte. Kaya sinubukan ko makiusap doon sa nagbebenta nito kung po pwede bang kuhanin din namin itong pababa na parte, which is ito yung medyo malawak kasi nasa higit 1.5 hectares ito or 15,000 square meters. Habang itong nauna 2,000 square meters. So kung makuha natin both itong existing natin, meron na, tapos makuha natin both yung kabila, so nasa 17,000 square meters na tayo or 1.7 hectares na yung area natin, which is kasyang-kasya na para dun sa mga marami pa nating itatanim na mga prutas, maraming itatanim na mga pakain ng mga alaga kasi more on livestock tayo. Nag-alaga tayo ng mga kambing, manok, baboy at gusto natin na magtanim tayo ng mga madre de agua, kangkong, kamote, kasaba, gabi, saging at marami pang iba na pwede natin ipakain sa alaga. Ay gusto natin ganun, medyo malawak yung area para talagang ma-manage natin maigi at maging sustainable yung pakain ng mga alaga nating hayop mula dito. Kung maghalo tayo ng feeds, konti-konti na lang kasi nga marami tayong source noong mga pakain na resourceful na nandito na sa area na pwede nating mapagkuhanan ng mga protina na kailangan ng mga alaga natin. So ito na nga, nasama na sa ating area itong bago. Ito na yung bagong area which is ngayon ay medyo madamo pa. Pero napakalawak nito at ito ay nasa babang parte na matubig. At pwede magpalayan, fish pond, magtanim ng kangkong at iba pa. Ito nga yung pinaka-boundary niya, nasa ibabaw, tapos pababa ito. Yung pababang parte, sakop na ito sa ating 1.7 hectares na area na bago. Tapos kasama yung palayan hanggang doon sa may tubigan. At ito yung pinaka-boundary niya na ngayon ay tinatamnan na rin natin agad na Madre de Cacao para pag tumubo ito ay magsisilbi naman nating pinakahaligi na magiging lambat natin dito. No, kasi kailangan nating maglambat sa future dahil nga ang pinaka-main na alaga natin dito is mga hayop, mga baboy, kambing, manok, itik, pabo, pato, kung ano pang pwedeng alagaan. Kailangan nating lambatin kasi pinaka-problem kasi minsan sa livestock o sa mga manok natin ay yung mga aso na posibleng pumapasok dun sa area at sila naman yung magiging predators ng mga alaga natin. Kaya kailangan talaga lambatan at ihanda natin para dun sa future na paglalambat ito. At ang pinakamaganda naman nito, meron din mga puno ng mangga na for spray din. Kapag sa panahon na ready na to mga puno ng mangga, ay magkakaroon din tayo ng mga mangga na pwede din natin maibenta. Kasi nasa 20 na puno ng mangga ito sa buong area natin, yung 17,000 square meters natin. At isa pa sa advantage nito, ito katabi mismo ng barangay road. Itong area na nilalakaran namin, yan yung barangay road at may kuryente na rin dito. Kaya magkakabitan din natin agad yung ating bahay kubo ng kuryente para sa pagpapaakit natin ng tubig, sa future nating pag-incubate para sa pagpaparami natin ng mga manok or itik, at marami pang iba na mapagagamitan natin ng kuryente. At dito nga kita ninyo yung ating kamote medyo nabubuhay na sa panahong ito habang tayo ay may bitbit pa na mga Madre de Cacao dahil nga itamnan pa natin mas marami pang Madre de Cacao ang itatanim natin para mas marami tayong pwedeng itanim. Sa future naman kapag medyo malaki na itong Madre de Cacao, pwede na rin natin putulan to para mas ma-multiply pa natin lalo yung mga Madre de Cacao na ipapalibot natin dito sa area. Ang maganda naman nitong dala-dala nating Madre de Cacao, yung mga dahon nito, kinakain to ng mga kambing. Lalo na kung sanay yung kambing natin kumain ng mga Madre de Cacao ay hindi tayo problema sa pagkain. Although kailangan pa rin ng kambing ng mga damo, itong mga dahon ng Madre de Cacao, magsisilbi naman nila itong pang merienda. No, hindi lamang tuloy-tuloy na ito yung kakainin kasi magtatanim din tayo dito ng mga Napier grass, nandyan yung Madre de Agua, kangkong, kumakain din sila niyan at marami pang ibang itatanim natin dito. At dito naman sa ating kubo, ayan na, medyo patapos na itong panahon na ito ay dahan-dahan nga lang namin itong ginagawa, binabalik-balikan namin, araw-araw mayroong development na nangyayari, so hanggang sa matapos din talaga natin itong bahay kubo. At kahit na umulan dito ay wala na tayong alalahanin. Doon naman sa bandang baba, andun yung ginagawa naman na CR. Naglagay na rin tayong CR kasi isa rin yan sa pinakakailangan natin pag nasa bukid tayo. Hindi na kasi uso ngayon yung tatakbo ka pa doon sa may damuhan. Lalo na dito medyo konti-konti na lang yung damo kasi nga nililinis ng bawat may-ari. So dito kasi sa loteng ito, nabagit ko sa inyo kanina, 4,000 square meters ito at ito'y hinati-hati na. So marami na rin dito ang nagmamay-ari ng kani-kaniyang mga lote at lahat nga halos excited sa kanilang bawat lote. So talagang lagi naglilinis, napaparito, nagtatanim din hanggang sa ma-develop na nga ng buo yung area. Dito nga sa atin medyo ayos na yung itsura ng ating kubo. Napakaganda na, pwede na tambayan. Kulang na lamang nito'y hagdan. Pero habang utay-utay na paggawa nito ay mabubuo din natin ito.
No, dito naman sa likod, malinis na rin. Napakarami na natin pwedeng itanim dyan. Nandyan na yung mga niyog. Lalo na ngayon tag-ulan, ako excited tayo lagi na magtanim dito. So ito naman, pinsan ko, siya yung nagbubutas dyan para sa gagawin nating CR. Ito, temporary CR lang yung ginagawa dito. No, para lang may magamit tayo habang tayo nandito sa kubo. Pero sa future, kung magtatayo tayo ng malaking bahay dito, mas malaking septic tank ating gagawin kasi gagawa tayong septic tank para sa sarili nating CR. Tapos gagawa rin tayong mga septic tank para doon sa mga alagaan nating hayop. No, ito naman yung kabilang banda. Napaka-presko pa ng lugar na ito. Napakaganda po ng view dito. Yung sa likuran naman, yan yung existing na rin na building dito. Yan yung landahan. No, yan yung lutuan ng kopras nung dating may-ari nito kasi medyo malawak rin yung lupain niya. So, lahat ng mga niyog niya dito niya dinadala sa landahan, dyan niya niluluto. Pero sa ngayon, hindi na yun ginagamit kasi nga, kunti na lang yung mga niyog at hindi na namumunga. So, mga bagong niyog na yung mga tanim ngayon dito, which is yan yung mga meron na tayo. At tayo yung magdadagdag pa na marami pang mga niyog na itatanim. So, dito naman, pagka nandito kasi ibabaw, kitang-kita mo na yung harapan, no? Kitang-kita mo yung kabila, yung mga view dito na pagka nandito tayo talaga mapaparelax tayo na maayos dahil nga sa ganda rin na paligid. Napaka-presko rin po ng hangin dito at napalibutan nga rin po ito ng bundok. No, bukod dun sa mga palay na nakikita natin, meron po itong napalibot na bundok kaya safe naman po itong ating kubo. No, so far naman sa tagal namin dito sa lugar na ito kasi kabarangay lamang din namin itong area na to kung saan ako nakatira mula bata ako hanggang lumaki ako. Kabarangay lamang po namin. No, sakop pa rin itong barangay na ito. So ibang purok lang. No, pero itong isang area na to, ibang purok naman to which is ang bagyo nga dito sa amin ay mahina so far based sa experience namin. No, dahil nga sa tagal namin dito, marami na rin kaming naging karanasan at sa mula bata pa nga ako dito na ako lumaki. No, hindi ko naranasan dito yung mga nangyayari doon sa Mindoro sa lugar ng misis ko. Doon kasi grabe, napakalakas ng bagyo. Nililipad nga yung kanilang yero noon nung bumagyo doon, nung dumaan yung malakas na bagyo. So ganun yung manangyari, tapos binabaha yung baba. So dito imposibleng abutan tayo ng baha kasi nga may malalim tayong part. So kung lalakas man ang ulan, posibleng bumaha, yun doon banda sa baba. At nung nabuo na yung upuan dito sa may kubo, ito na kaganda. Pati yung sahig natin, fix na rin po. So ito naman, kapag takot tayo masalugsog dito, ay pwede naman lagyan natin ito ng floor mat para mas safe naman sa salugsog. Pero so far naman, sa napansin ko, lakad kami nalakad dito, hindi man nakakasalugsog kasi medyo maayos naman yung pagkatabas ng kahoy. At ito namang ating modern bahay kubo ay temporaryo lamang ito. Ito ay matatawag na nating modern kasi nga yung bubong niya ay yero na habang yung kanyang paligid nito ay lalagyan naman natin ng Hardeflex. So ito yung babang parte, ito yung pinaka baba which is na-improve na namin mula doon sa naunang pinakita ko sa inyo kanina na sobrang madamo pa. Ngayon naman sa video ito ay dahan-dahan natin na i-improve. Yung bandang baba lang na parte, yan yung taniman ng kangkong habang yung medyo ibabaw na part nalinis na at ito po hindi ito pang palayan. Actually ito yung nire-ready para gawing fish pond. So mag-alaga tayo dito ng isda. No, ang isda namang alagaan natin dito ay yung mga native lamang na isda mula dito sa lugar. Kasi practice pa lamang kumbaga. No, kailangan natin munang pag-aralang maigi kasi bago nga tayo doon sa pag-aalaga ng mga isda. At maganda dito, meron din po itong bukal no, mula sa ibabaw kaya lagi may tubig na umaagos dito. Hanggang doon. Malawak ito hanggang doon sa dulo yung area natin pero yung bandang dulo kasi binabaha yun. No, itong ibabaw na parte, ito yung medyo safe sa baha. Kaya dito kami naggawa ng fish pond. Actually, ito ay magiging simpleng libangan lamang ni Papa na fish pond. Siya yung bumuo lamang nito, hindi na siya nagbabayad ng tao. Siya lamang ang nag-develop dito. At ang malaking advantage naman, bukod sa sanay si Papa gumawa ng kubo natin, siya ang gumawa. Itong fish pond naman, kayang-kanya gawin kasi nga dati rin siyang nagtatanim ng palay. At nung bata pa nga sila, ay sila yung gumagawa ng mga palayan. Sila yung nag-aayos ng palayan na dati ay sobra daw punong-puno ng damo. Dati daw ay gubat, nagiging palayan sila yung naghuhukay doon. So habang mga bata sila talagang hubog na hubog sila sa ganitong trabaho. No, kaya kahit senior na si Papa, nagagawa niya pa rin. Ito naman ay kanyang-kanya ito. Kung magkabenta man siyang isda, so kanya yan. Kasi ito yung kanyang fish pond. Meron na rin kasing fish pond si Papa, nasa kabilang area lamang. So yun ang problema naman nun, is medyo malayo. Hindi tulad nito, na katabi lamang ng kalsada, kahit pagbaba dito mismo, pwede nang pakainin yung isda.
So napakadali ng puntahan. Hindi tulad doon sa kabila niyang fish pond dati, which is pinupuntahan ng iba, naubos yung isda kasi nga hindi nakikita kasi napakalayo sa kalsada. Malayo ang lakarin. Kapag bumabaha ay mahirap din i-access. Kaya dito na lamang daw si Papa mo na magtiyaga ng paggawa ng fish pond. At dito naman kung magiging magandang resulta nito, posibleng gawin natin maraming fish pond ito. So yung bandang dulo lang ay lalagyan natin ng mas mataas na pilapil para hindi abutan ng baha. Sobrang excited nga rin tayo dito sa pagbuo natin ng maraming opportunity. Dito nga sa mga tabi ng lupang ito, ayan o, napakaganda rin ng mga palay nila. Marami, puro palayan yan, karamihan dyan. Actually, ito dating palayan. So, ginawa lamang nating fish pond. At yung bahain na part ay tinatamnan natin ng mga kangkong. No? So, yun, iniba lang natin muna yung ating area. Tingnan natin kung okay naman itong ating ginawa ngayon. So, ito yung magtutuloy-tuloy. Or kung ano yung magiging maganda dito sa lugar na ito. Itong fish pond din ni Papa, bukod sa isda, ay maglalagay din dyan ng azola. Kaya doble ang harvest. No? At yung azola naman, kinakain din yan ng isda, makakatipid ka rin doon sa feeds kasi kumakain dyan yung isda at pag sobrang dami na ay makakuha din tayo dyan ng ipapakain natin sa mga alaga nating manok, babo, mga baboy. So napakarami ang magbibenepisyo. At ito na po, makalipas lamang po ang nasa 4 na buwan natin pagtatrabaho dito. Ito na po, medyo na-improve na natin. Lumalaki na yung mga pananim natin, nakakuha na tayo dito ng panggulay. Kapag may manok ay masarap din itong tanglad pang tinola. Kung ikumpara natin ito sa dating itsura nito ay sobrang laki na ng pagbabago. Hindi ito tulad ng iba na pag dinevelop po ay nagiging kalbo. So ito naman nung dinevelop natin ay nagiging masyado na siyang maganda. Mas naging makulay at mas buhay na yung mga halaman na nandito. Tara po at ipapasyal ko kayo dito sa buong area na ito. Mga kahoy dito, existing lamang galing dito. So ang binili namin dyan, yero, pako, saka yung hardiplex. So ayan yung ating simpleng dyan, pabahay, housing. O simpleng kubo. Tapos ito naman, existing na to dito, landahan kasi ito lutuan ng kupras ng dating may-ari. Tapos ito, tinamnan din ni Papa ng mga mais. Ayan, so yan yung ating ginawang development dito. Ito yung loob ng kuprasan. O, lutuan ng kupras yan dyan. Tapos dito naman, sa likod parte, dito yung medyo marami-rami ring naitanim. Ayan, yung tanglad natin, malabong na dito din. Tapos may mga saging tayo, nilagyan kong fertilizer kahapon yan. Tapos may mga prutas din tayong dinagdag dito. Lansones. Ayan, meron tayong malunggay, kalamansi. Dito may lansones pa tayo dyan. Tsaka dun, pahaba na yan, purong mga sagingan ang tinanim natin dyan para hindi masayang yung area kasi nilinis namin. So dapat kahit papano meron tayong ma-harvest. So dito meron, ito, rambutan. May mga kakao tayong tinanim din dito, maraming kakao. Tapos may existing ding niyog. Meron din ditong mangustin. May mangustin din tayong tanim. Ayan yung mangustin, oh. Ayan, tapos meron tayong mga santol na bangkok dyan na tinanim. Ayan, hanggang doon pa yan. Hanggang doon. 2,000 square meter tong area. Itong dito na part. 2,000 square meters. So marami-rami tayong naitatanim dito. So dito halos puno na rin to. Maraming prutas. Puno ng prutas doon sa baba. Sa kabilang side, mga avocado yung tinanim natin dyan. Tapos ito, may santol. Dito sa malapit, mga more on pangkonsumo. Mga pangkonsume natin. Mga prutas na madali nating makuha. Pagka tagbungan ng santol, may namumunga dito. Tabungan ng rambutan, meron din tayong makuha dito. So kung anong prutas ang tagbunga, dapat meron tayong ma-harvest. So yun yung ating target goal dito sa lote. Ito naman, may mga saging na rin dyan na tanim. Saging sabayan para meron tayong pagkain at kapag sobra-sobra na, meron tayong may bibenta kasi marami-rami ito. Nasa 50 pirasong saba ito, saging saba yung pinatanim natin. Tapos meron pa tayong naunang tinanim dati. Tapos doon sa unahan, may mga prutas yan. Hanggang doon kasi tayo banda. Doon, hanggang doon yan. Pag ganyan yan. 2,000 square meters, tapos pag ganito yan, sakop yung saging, pag ganon. Tapos yung dyan na part, iba na rin yung may-ari. Hanggang dyan lang sa may, eto, yung may, kung ano yan, straw. Tapos dito naman na part, eto naman yung exciting area, nakakatanim lang natin ito, mga 2 weeks ago. Meron na tayo ditong kasaba, mga ilang buwan lang, meron na tayong ma-harvest din dito. Tapos meron tayong Indian mango. May mga Indian mango tayong tinanim dyan, tapos may mga bago tayong tanim na mga prutas din dito na side. Ayan. So ang in-space natin, itong part na to, para kung magtayo tayo dito ng mas malaki-laking bahay, so meron tayong mapagtayuan nang hindi na tayo magputol pa ng tinatanim natin. So yun yung nilaan kong area. Yan. Parking, tsaka kung magtayo tayo ng bahay dyan. Tapos dito naman, meron tayong dalandan. May mga saging dito. Ayan, mangga. May mga saging pa din dyan. Pinalibutan natin ng saging dyan na part. Tapos dito, ito mga kasaba na to. Tapos gulayan, meron tayong sitaw.
Pagka nandito kami, dapat may pang-ulam din kami. So may tanim tayong mga sitaw na. Pag namunga yan, meron tayong makuhang gulay. Tapos dito sa unahan, may kamote rin dito, tsaka mga langka. Ayan, may mga langka din tayong tanim dito, marami. Dito may mais. Mais. Tapos may mga gulay-gulay pa din tayong tinatanim dyan. May sibuyas, ayan. Tapos may pinya. Ito yung tanim nating pinya. Ayan, pinya. Tapos dun sa harap meron din guyabano. So napakaraming prutas po tinanim natin dito. Tapos yung saging natin, saging saba. Ayan, tapos may kakao. Marami pa yan. Tapos dito sa kabila, tara, doon naman tayo. Itong part na to, ito yung dinagdag natin. Ayan, papunta yan doon. Purong mangga yan. Purong bangga sa gilid. Tapos may kasamang palayan. Ang disadvantage lang dito, pagka tagbaha, matagal humupa yung baha doon sa dulo. So ayan, sakop natin yon hanggang doon. Ayan, pag bumaha lang dito, yun lang ang disadvantage kasi matagal humupa tulad nun. Yung nagbabrown na dyan, yung walang green. So yan yung madalas na hindi hinuhupaan ng baha ng matagal. So yan naman, tamna natin yan ng kangkong. Para since nasa livestock farming tayo, more on swine farming, ganyan. Mga manok, makain naman sila ng kangkong. So yan yung itatanim natin dyan. Dito, ito na yung sakop na tinamnan natin ng mga Madrid cacao. Tapos may dala-dala ring puno dyan na itatanim din natin dito sa baba. So ito yung area naman dito sa baba. So nagpapakit ako ng tubig mula doon para may pandilig tayo at mapanggamit tayo doon sa ating kubo. So sa baba meron siyang, ayan naman yung fish pond. So ayan po yung fish pond dito sa baba. At may mga saging na rin tayong tanim dito. Ganun din doon sa kabila. May mga saging tayong tanim dyan. Tapos itong mangga, nag-antay lang tayo na ma-ready na para ma-sprayhan. Ayan. So maraming mangga dyan. Tapos yun yung babang part natin. So may mga gabi na rin dyan. May tanim na gabi. May iba-ibang mga pananim na tayo dyan. Gabi, kamote. Actually may mga gulay din dyan. May ampalaya, pichay. At maraming mga klase ng gulay. So doon kamote. Andun yung kamote natin. Malabong na rin yung kamote doon. Tapos may mga saging na rin. Marami tayong tinanim na dito. At ito yung i-develop naman natin ng dahan-dahan. Ang ginagawa ko naman, kada umaga punta ko dito, may dala akong sahat ng saging. Since yun yung existing na meron kami, so yun yung madali nating nadadala. Tsaka dito may langka din. Ayan ito kasi kailangan nating tamnan para yung lupa, hindi habang tumatagal, hindi aagusin yung ibabaw. Kasi baka agusin hanggang sa lumawak yung bangin. So tatamnan natin to ng mga pwedeng itanim na medyo mababa lang na puno. Pag ganun, para hindi siya magbangin ng malawak. So ayan. So ayan yung ating update mula dito sa ating area, bagong area. At muli po sa inyong lahat. Sana'y nakapulot kayo ng idea. At una sa lahat din pala, yung available resources na meron tayo, yun yung gagamitin natin. Kung ano yung existing resources. Halimbawa dito sa amin, tatay ko nagkakarpentero, may kahoy, may pamputol, may pantabas ng kahoy. Tapos maraming saging dun sa kabila. So yun yung ginagamit namin. Tinatanim namin dito. At yung kung anong meron dun sa area namin, yun yung dinadala namin dito para palawakin dito sa area na to. At balang panahon, mag-alaga din tayo ng mga hayop dito. Tanim natin ng mga mahogani. Marami-raming mahogani po yan. Hanggang doon sa ibabaw. Ito yung area natin na pagka malakas ang ulan ay agad-agad binabaha. Tapos yung baha matagal humupa. Kaya ayan patayin damo. Pero ang buhay dito kangkong. Kaya naisip natin gawin natin tong kangkungan. Pero malawak ito. So nag-iisip pa din tayo kung ano yung mga pupwede pa nating itanim. Para mas ma-maximize natin. Mas productive to. Kasi mula to doon. Doon. Tapos papunta pa yan dito. Ayan hanggang dito rin sa kanal na to. Dito pa ganyan yan. Pahaba na yan doon. Padulo. So may part tayo doon na hindi naman naabot na ng baha, yung usual na baha, hindi man abot. So ginagawa natin yan, gagawin nating siguro gulayan, taniman ng palay, magtanim din tayo dyan, tapos meron din tayo ng part ng ginawang fish pond ni Papa. Tapos yung pag ganyan naman, yung pababang part, may mga mangga na yan, so tamnan din natin ng mga puno, lalo yan, dagdag puno pa para hindi bumaba pa yung lupa, mas maging matibay yung pundasyon ng lupa na pababa na yan. Kasi sa ibabaw na yan, may kalsada, nandun yung kubo namin. So tsaka may maraming dumadaan doon para tumibay yung lupa dyan. So yun yung ating mga
plano dyan. Ito na lang, mag-iisip din tayo ng solusyon dito. Actually, may katabi na tong tubigan. Ito, may katabi siyang kanal. May flowing water. Lagi itong may tubig. Hindi ito nauubusan ng tubig. No, kaya lang, yun nga lang ang naging ano dito talaga. Yung challenge dito kasi pagka malakas ang ulan, nadadali ng baha. No? Although, mayroon namang mga nakakasurvive. Siguro naman sa summer, sa panahon ng summer, walang problema dito. No, pwede magtanim kung abutin ng mga 3 months, 4 months, 5 months na walang malakas na ulan, hindi yung tag-ulan. So po pwede ito tamnan ng palay. Pero kapag panahon na yung usual na mayroong malakas na ulan, medyo alanganin, no? Kasi ayun na nga ay mabilis siyang bahain. So tulad ngayong panahon na to, so pati nga yung mga katabing palayan, no? Yung katabing palayan dyan, nauubos yung kanilang palay dyan. So ang nabuhay nila doon na part. So may iba naman yun, okay naman yung iba kasi medyo mataas yung part na iba, oh. Medyo mataas, tas ganun din yung doon na side. So siguro ito medyo mababa na part, kaya ito yung madalas na binabaha, no? So ayan, malinis na malinis. Kangkong ang buhay na buhay. May nagsuggest sa atin, gabi daw pwedeng itanim dito, no? Kasi ayan, napakalawak po nito. Ito tinamnan ko na rin ng mga puno. O namamatay ibang puno, papalitan ko pa yan. May mga nagsuggest sa atin, kangkong daw dito maganda. Gabi din, gabi. So tingnan natin yung gabi, kung anong pwede nating klaseng gabi itanim dito. Yung kayang kuan sana, no? Mag-iisip tayo kung ano pa yung pwede nating itanim, yung kaya sanang mabuhay kahit sa panahon ng tag-init, tag-ulan, kahit nabahain siya, matubigan man siya, kung ano man ay pwede. So hanggang dito pa po yan. Ayan, halagpas pa tayo dito pa banda. Yung may kanal dito, ito yung pinakadulo. Ayan po. Tapos ipunta tayo dun mamaya sa fish pond. Diretso na tayo dun sa may fish pond. So hanggang dito yan. Ito po yung pinakadulo, may maliliit na isda, oh. May mga isda dito. So kung fish pond kasi, alanganin din to i-fish pond dahil nga inaabot ng baha. So mga isda, lilipat na rin doon sa sapa pagka binaha, no? So ayan yung itsura niya. Malawak to, mula dito hanggang doon pa yan, pag ganun. So papunta doon, kahiliran ng may mga mangga na yan, pababa yan. So doon sa unahan, nandun naman yung fish pond. So dito may mga nag-aani na ng mga palay, sila yung maswerte. May mga palayan din dyan. Sila yung maswerte na talagang nagtuloy-tuloy yung mga kuha nila. Nagtuloy-tuloy yung kanilang palayan. Pero may iba nangatumba yung palay, nung umulan na malakas. Tapos may hangin. So ang lokasyon nito, Zamboanga del Norte itong area namin. So par naman, napalibutan kami ng bundok. May mga malalaking bundok kasi dito na kuan. Kaya hindi masyadong dito na bagyo. So par. No, hindi ko naman naranasan dito yung talagang bagyo na lilipa rin yung bubong, at sana wag naman. So ayan sa ibabaw, nandun yung kubo namin, oh. Ayan, oh. Ayan yung kubo namin sa ibabaw. So pag nasa ibabaw naman, ito yung nakikita sa baba. So ayan. So dun sa fish pond, puntahan natin yung fish pond. Pakita ko sa inyo yung fish pond na part. So dun sa unahan, so ito yung pilapil dito, maliliit. Tapos dito, hanggang dito yan, mula pa dun sa nilakaran natin kanina, pag ganyan, papunta dito. Yan yung mga inaabot ng baha. Tapos dito sa bandang ibabaw na, itong part na to, ito na yung hindi inaabot masyado ng baha. Maliban lang pag sobrang lakas na ng baha ay medyo abot na dito. Pero yung usual na baha lang, usual na malakas na ulan lang, ay hanggang dyan lang. So ito, medyo safe na. So actually plan namin dito, taasan pa yung pilapil para hindi mapasok ng tubig. Pero medyo matagal-tagal pa siguro yun. Medyo malaki-laking gastos pa. So napakita ko sa inyo yung fish pond na gawa ni Papa. Diyan sa ibabaw siya nag fish pond kasi pag dito, tulad na bagit natin, pag inabot ng baha, ay sayang naman yung isda. So ayan. Ito may mga kangkong din na buhay dito. Ayan. So ayan, dito tayo. May kanal. So dyan sa unahan, andyan na, lapit-lapit na tayo. O dito, may mga palay sila, nakakaani sila dito. So maswerte lang dito pag summer siguro. Pero ito sila, mga nangatuba rin. Tapos medyo konti yung bunga dahil nga doon sa naabot madalas ng baha. Nawa ako nung nakaraan kasi ito lahat, yan tubigan yan lahat. Nung mga siguro mga 2 weeks ago. Buti ay medyo hinog-hinog na yung palay. So ayan na, ito yung fish pond na gawa ni Papa.
No, so wala pa yung isda, pero ready na yan sa susunod na lagyan na isda. So ito naman, maganda dito, may bukal naman yan mula sa ibabaw, kaya laging may fresh water na umaagos dito. So ayun yung tubig, oh. So doon, ayan yung agos ng tubig. Mula yan doon sa kabilang fish pond, kasi yung kabilang fish pond may umaagos din yan mula doon. Oh, sana yun, medyo silaw lang dito mula doon sa kabila. Oh, ayan, mula doon ang tubig niyan. So ayan, so ang sunod naman nito, so, i-update ko rin kayo pag may mga isda na to. Oh, so ayan ang bagong fish pond. Tas may azola rin si Papa ditong tinanim. Azola, oh. Madre de Agua, meron din. So maraming kuhol dito eh. Kangkungan sa baba, oh. May mga kangkong din dyan. Maraming kuhol, plano ko dito, baka maganda rin dito magtanim ng, mag-alaga ng itik. No, so tubig dito kahit mainit ngayon araw, oh, malamig ang tubig. Kasi laging umaagos yung tubig mula dun sa ibabaw. So ayan. So ito siguro anong isda maganda dito. Tingin ko, si Papa ang plano niya dito tilapia. Pero sa tingin ko mukhang maganda rin dito hito kasi maputik eh. Yung hito kasi mahilig sa maputik. So ayan. Ito yung unang fish pan niya. Tapos yan yung pangalawa. Dalawang fish pond. Tapos sabi niya, ang plan niya dito sa ibabaw, kung may hito, dito daw siya maglagay ng hito. Ito yung nagawin niyang fish pond sa sunod. Yung sabi kong agos ng tubig, oh. Oh, yan yung bukal, galing doon sa bukal yan. Papunta rito. Po, ribiyag po, tabi po. Ayan. Tapos dyan sa gilid, may mga gulay-gulay na rin kami tinatanim dyan. Yung pang-consume lang. Kunting gulay lang. Okra, sitaw, ampalaya, meron tayo dyan. Ayan o. Yan yung bukal dito, lakas o. Ayan o. So, nainom yan, dito kami umiinom. Ayan, lakas ng bukal. Balik natin para umagos doon sa fish pond. Ayan. So ayan yung ating update dito. Dito sa gilid na to may mga gabi rin kaming tanim. Oh, mga gabi na yan. Pichay, may pichay rin oh. Sitaw. Saging, tinamnan ko na rin saging. Tapos kanina nagtanim na ako dito ng manggiom. Ayan yung mga puno para tumibay lalo tong gilid na to. Yan yung ating mga mahogani. Oh. Bukod sa mangga, meron tayong mahogani tsaka mga saging na tinanim dyan. Oh. Ayan. So dahan-dahan lang kung anong kaya muna natin, doon muna tayo. Kung anong resources na meron, doon tayo. Kasi itong mahogani, dami dyan, nag-uumpukan lang, magkatabi sobra. So pinaghiwalay ko lang, tinanim ko na dito. Ngayon naman ay papunta tayo doon sa lumang fish pond ni Papa dito sa kabilang barangay para manguha tayo ng isda na aalagaan natin doon sa kabilang fish pond na bago. Oh, sapa, palayan. Hey, isda. Oh. Huli silang isda. Agilang may adumid to sa kuan. Adumid dito, ubos. Are, ilang Papa? Aman sila agi? Are? Ah, are. Nilagyan niyang kanal, tinaasan niya para di abutin ng baha. O pwede ang ganito gawin natin doon sa ano. Ito. Hindi abutin yung dulo pag ganito kataas na. Ito, tabing-tabi ng ilog na to. Sino kayo gumawa nito? Para hindi abutin ng baha, ang galing. O gawin niyang fish pond siguro to. Oh, ganyan, pinaasan niya na. Galing guys, oh. Dating gulayan ngayon. Inangat yung kanya. Siguro gawin tong fish pond dito. Tara, tawid muna tayo dito guys. Nakalaw ang tubig dito. Baka may fish. Tara guys.
po, tatawid na lang. Malapit-lapit na po tayo dyan na banda. Ay mga rating na natin yung fish pond. Na tayo sa fish pond. Daghang kay ganina? Kari, oras siguro gihapon. Magbuhi pa ka dito pa? Dara nung amo po. Similya gihapon na? Nang oh. Nagbuhi ko dito kay ang video pagbuhi. Dugay man kasi manong gabi. Nilalagdag to eh. Oo. Baga-baga yan. Ito ni sa ubos sa utang. Agi sa ibuhi. Nalagyan yung mga bunga. Kinsa magpalit og ito dong? Aw. Kaya huwag na, agpalit punta. Pay matilok. Ano lang oy. Oo, good. Kaysa kawilon pa. Pag mga wilo sa libog, dugay pa kaayo. May na kay gawas na sila. Dito na, sa bao-bao ikarga pa. Sa bao-bao na lang. May tubig yan pa? Ito na minong. Eh dong, salamat po dahil sa amin. Boy ko no si Max oh. Tara Max! Tama na, mabagal ako. Itay, sige ka damag na. Marami kaya mo nahuli. Oh, uwi na kami. At nakuha na namin ang mga isda na kailangan namin. Maglilipat din kami ng isda doon sa kabila. Tara. Layo lakarin pa to. Mula doon sa may fish pond, pabalik na naman kami. Kiyat na naman kami doon sa babaw. Tabid tayo dito sa tulay. Maliit. Yeah. Tala na naman yung isda. Ayan yung isda sa likod oh. Tali na namin sa kabila. Like, harap ang gagmay? Paggagbay kayo, pero mama nimo patay dagko. Ah, namatay. Daghan na kayo nagdiri pa si babaw.
Dito nga ay mag-umpisa na ang pagpaparami natin ng isda. Ito ilalagay natin ng azola. Native lang mga tilapia na nilagay natin dito. Tingnan natin kung hanggang gaano sila kalaki pag lumaki at hanggang gaano sila kadami na mapaparami natin dito.